tayo pong lahat ay napapagod din talaga. No? Minsan we are pouring ourselves too much to to other people's needs, na kung minsan nakakalimutan natin, tayo din ay kailangan ng paghipo ng ating Panginoon. At ang dalangin ko sa hapong ito, talagang ang Diyos ang ating makatagpong lahat. Ganun po yung attitude natin every time we have the anointing service, na regardless, sabi nga po ni Brother Eddie kanina, yung baptism in water, ginagawa po yan ng pastor, ginagawa po yan ng ating mga leaders sa atin, no po? Because that is our declaration of, one of the declaration ng faith, and at the same time, isa sa dalawang iniwan ng Panginoon na ordinansa, yung isa po Lord's Supper, the other one is water baptism. The pastor administers that. Pero yung baptism of the Holy Spirit, Jesus Christ is the baptizer of the Holy Spirit. No? Siya po nagbabaptize sa atin ng apoy at ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Yan po yung sinabi ni Juan. Kasi si Juan po, si John the Baptist, siya ay nagbabaptize ng mga tao into repentance. They are baptizing them in the name of God. No? He is preaching salvation. At isa po sa outward alam niyo yun, declaration nyo na kayo po ay tagasunod ng Panginoong Jesus, ayun pong water baptism. Publicly, you are saying to the people around you, kaya po in-invite natin minsan, dapat nandun yung mga anak nyo, asawa, o kaya mga kaibigan, para ideklara po sa harap nila na kayo po ay, you are pledging your allegiance to Jesus, na kayo po ay sa Panginoong Jesucristo. Pero ang Banal na Espiritu po, ang baptizer po ay ang Panginoong Jesus. And yun po ang atin pong i-expect today, regardless of who lay hands on you this afternoon. Tanggapin niyo po sa inyong puso na ang Panginoon po ay gagamitin lamang na vessel, yung pong mga taong magle-lay hands po sa inyo. At yan po yung ating mga MT, no po, yung ating management team. Ayan. Sige po, anointing. Okay? Sabi nga nun, ang text po natin ay mula sa Luke 4:18-19. Sabi pong ganyan, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Alam niyo po yung anointing, ginagawa ng JIL taon-taon yan. Madalas January talaga. Kasi po ina-acknowledge natin na kailangan natin ng pagsama ng Banal na Espiritu para po maging matagumpay ang ating taon at ang ating buhay. Sabi nila, ang dami daw challenges ang 2024, kaya all the more. Ayaw nating matapos ang buwan ng January na hindi po tayo ina-anoint ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga nun, ang Holy Spirit po is God. No? He is not a force. No, hindi siya isang puwersa, hindi kaya po ang reference sa Holy Spirit hindi it, kundi He. No po? The Holy Spirit is God, the third person of the Trinity. As God, the Holy Spirit can truly function as the comforter and counselor that Jesus promised He would be. Yan. Kaya nakakapag-function siya na ganun eh. Pinakamalapit mong kaibigan, nagbibigay sa'yo ng payo, nagpapalakas sa'yo, kagaya ng pinangako ng Panginoon. Ano po bang sabi ng Panginoon? Sabi niya, sa John 15, no po, if you love me, you will obey what I command. Sabi po sa verse 16, and I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever. The Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him. No po, ang Holy Spirit po, etong panahon na tayo'y nabubuhay, tayo po'y nasa dispensation ng Holy Spirit. Sabi mo, dispensation of the Holy Spirit. Yung pong Old Testament, nakita natin, ang mas nalalaman po't naririnig nila ay ang Father God. Pero sila pong tatlo, ang Father, Son, and the Holy Spirit, sila po ay at work even sa time pa lang ng creation. No po? Sa New Testament, especially sa Gospels, ang naririnig natin at nagpakita ay ang Diyos anak, si Jesus Christ. Pero nung ang Panginoong Jesus, ito pong particular chapter na to, ito yung time na alam niyang malapit na niyang iwan ang mga disciples niya. Kaya nagbibili na siya. Na pag dumating ang araw na wala na ako, di niyo na ako kasama physically,
hindi kayo totoong orphan kasi maiiwan ako, may ipapadala sa inyo at yun ay ang banal na spirito. No? So after the death of Jesus, yung book of Acts, sabi ganun, Acts of the Apostles, actually it's not the Acts of the Apostles, it's the Acts of the Holy Spirit. Yun yung birth din ng New Testament Church. No? Na ipanganak ang New Testament Church sa kapangyarihan ng banal na spirito. At tayo po ay bahagi pa rin po ng church na pinasimulan noong Acts 1. No? Sabing ganon, sa John 15:26-27, when the counselor comes, whom I will send, ipapadala ng Panginoong Jesus from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, He will testify about me. Ito. Kaya po ang gawa ng ang pagliligtas ay hindi lamang po, ang involved po ay Father, ang Son, at ang Holy Spirit. No? Ang Father, sa pagmamahal niya sa tao, pinadala niya ang kanyang anak. Diba? Pinadala niya kaisa-isang anak, John 3:16. Pero pagdating sa John 3:16 pa rin, sabing ganon, so that those who will believe the Son will not perish, but have eternal life. Ang Diyos anak ay nagkatawang tao. Siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran yung kasalanan natin na hindi natin kayang bayaran. Kaya ang kaligtasan natin nasa pananampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. No? Ang Panginoong Jesus hindi lang namatay, siya ay nabuhay na maguli. Kaya He can promise eternal life. He alone can promise eternal life. Wala pong pundador ng relihiyon na namatay at nabuhay. Si Jesus lang. No? Ang gospel ay hindi kompleto kung tayo natapos sa krus. Dahil ang gospel ay hindi natapos sa krus, ito'y after ng 3 days na mailibing si Jesus, pangatlong araw siya ay nabuhay na maguli. At bago siya umalis, yun ang sinabi niya, di ba? Ipapadala niya ang Holy Spirit. Sabi dito sa John 3:38, basahin natin, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Ito yung teacher na nagtanong kay Jesus, paano maliligtas? No, sabi ng Panginoon, dapat kang ipanganak muli. Paano ko ipapanganak muli? Matanda na ako, hindi na ako kasya sa tiyan ng nanay ko. No, sabi niyang ganon. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, surely, they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Yun yung unang encounter natin sa sinishade ko pa. Pero wala talaga akong naiintindihan. But at the right time, when somebody shared the gospel to me, I know at that moment, the Holy Spirit is there. My spiritual understanding was opened. Sabi ganun, yung laman, ipapanganak sa laman. Pero yung espiritu, ipapanganak ng espiritu. No po, ang Holy Spirit, in the same way na si Jesus, ay hindi pinanganak ni Mary kung walang intervention ng banal na espiritu. Sa ating buhay din, yung espiritu nating patay dahil sa kasalanan, nung marinig natin ang gospel, tayo'y nanampalataya, yung espiritu natin ay nabuhay. That's when the Spirit was with you, no? Even before salvation, yung pagkatapos, bago ka makapanalangin, yung conviction ng galing sa Holy Spirit. In-anoint yung Word of God na pinrich sa'yo. Yung ABC of salvation, accept the Lord. Pangalawa, believe in Jesus. Letter C, confess your sins and confess that Jesus is your Lord. Na-quicken yung spirit mo at ikaw ay na-born again. Kaya ang banal na spirito is at work.
nung pasimula pa lamang ng buhay Kristiyano mo. Amen? Palakpan natin si Lord. Praise God. So that's the first that He did. Pangalawa, no? Pangalawang gawa ng Banal na Espiritu, to be transformed and changed. No, tayo po, para mabago ang buhay natin, para po tayo matransform, kailangan po ang kilos ng Holy Spirit. Ito yung pangalawang dimension. The Holy Spirit came in you at the moment of salvation. Pumasok siya sa puso mo. You were filled by the Holy Spirit at the moment of salvation. The indwelling is when He comes to live inside of you. Nung maborn again kang Holy Spirit, pumasok na sa buhay mo. Bilang Panginoon tagapagligtas. Parang ganito po yan. Nung una, ang Holy Spirit nandito lang sa tabi mo. He is with you. Habang nagpe-pray ka, kino-convict ka niya, di ba sabi ganun, parang may nakapatong dito sa dalawang balikat ko nung may nagpe-preach sa akin. Isang nagsasabi na, huwag kang maniwala dyan, ganito yan. Pero on the other side, there is a conviction na nagsasabi sa'yo, buksan mo ang puso mo. Nandoon ang Holy Spirit. No? Kaya po yung gift of repentance talaga, kung wala ang Holy Spirit, wala pong conviction ng sin. Because the Spirit came also to convict the world of sin and lead them to righteousness. Kasi po, bulag na bulag tayo. There is spiritual blindness. Bulag po tayo sa kasalanan. Hindi natin naintindihan ang kasalanan ay magbubulid sa atin sa impyerno, na ang tanging way para maligtas ay si Jesucristo. But when Jesus came into our heart, no, the Holy Spirit came into our hearts, hindi lamang po siya dumating at pumasok sa buhay natin, but He came to change and transform us. Kaya dapat po pag nakakilala na sa Panginoon at sinasabi natin ang Panginoon nananahan sa buhay natin, pinagahari natin ang Holy Spirit, dapat po we have a growing resemblance to the likeness of Christ. Amen? Hindi tayo makakapamunga on our own, but when we allow the Holy Spirit, we abide in the Word. And we ask the Holy Spirit, He will answer us. No? Nandun siya. Sabi nga po, the fruit of the Holy Spirit is love. Hindi po fruit sa fruit. Love, sabi nga natin, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking, and envying each other. Ibig sabihin, lagi kang mag-abide sa Panginoon. Ang banal na Espiritu lang po may kakayanang baguhin ang ating buhay. Pero hindi po niya magagawa yon if we will not keep in step with the Spirit. Kailangan po isurrender natin sa Kanya yung areas of weaknesses natin. Na pag kino-convict niya tayo, pag nakikinig tayo ng Word of God, nagbabasa tayo, sinasabi niya sa atin, kamukha po dito, sabi nga, huwag kang mag-provoke, no? Huwag conceited, ibig sabihin, huwag makasarili. Huwag selfish. Huwag daw po mag-inggitan. So may part po tayo sa transformation ng buhay natin. Remember, the Holy Spirit is gentle. No? He will not impose Himself to you. You just have to allow Him to change you, to change us. Magpasubmit po tayo sa Kanyang pagtutuwid, sa Kanyang pagbabago. Kaya napakahalaga ng abiding. No? Yung pagiging ugpong, nakadugtong palagi sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, ang sabi po ng Psalm 17, para siyang sabon. No? Nililinis niya tayo. Para siyang apoy. No? Dinadarang sa apoy yung ating mga kaugalian na hindi tama. No? Pero only as we admit to the Lord na, Lord, I submit to the leading of the Holy Spirit for me to give up this sin,
Dahil hindi po ito nakalulugod sa'yo. No? So una, to be saved. Ang Holy Spirit ay pinadala para tayo iligtas. Pangalawa, dumating siya sa buhay natin para tayo ay matransform, para po tayo ay mabago. Kumusta na po kayo mula nung makakilala kayo sa Panginoon? How's your attitude? Kumusta naman po ang bunga ng banal na Espiritu sa buhay natin? Sana po hindi araw-araw gumugulong. Sabi ng iba, nako, nagalit na naman ako ng todo, gumulong na naman yung mga bunga ko. Baka marami kung ano po nakikita yung mga nakakainis talaga to. No? Yung forbearance po, ang simple meaning niyan, patience. No? Ang bunga ng Espiritu ay ganito, naging mas maibigin ka na ba? Huwag yung maraming iniibig, maibigin, mapagmahal, mapagpatawad. Sama po yung maraming iniibig, no? Meron ka na, kumusta ang iyong kagalakan ng puso mo? Joy is more than happiness. Joy, kagalakan, kahit anong circumstansya ng buhay, nakikita yung joy of the Lord. Pag-ibig ng Diyos, ligaya ng Diyos. Mas mabait ka na ba ngayon? Mas meron bang kapayapaan ng isip at puso? Amen? Sabi nga nung, keep in step with the Spirit. Ibig sabihin, itong bunga ng banal na Espiritu. Pero dapat din daw, those who belong to Christ must crucify the flesh with its passions and desires. No? Pinapapako natin yung ating mga maling desire, mga maling naisin sa buhay, at isinusuko natin sa Panginoon. Sana hindi na po tayo kamainggitin kagaya ng dati. No? Sana po masaya tayo pagka nagtatagumpay ang mga kasama natin o yung kaibigan natin o yung kapatid natin. Sana po hindi nyo kailangang uminom. No, dati po may mga nakausap ako, isang shot lang naman, sister, pampatulog. Pero akong nagsasabi sa inyo bilang dating umiinom, yung unang shot, umiinit pa lang po ang tenga at gusto mo pa ng isa pa. Pag nasa atin pong Holy Spirit, ibang kapahingahan, mahigit pa po sa Emma bed, na kapahingahan. Yung kapahingahan na kahit ang dami pong problema sa buhay, kahit na ang daming alalahanin, kahit hindi mo alam kung saan kukunin yung kasunod na panggastos ng pamilya, payapang-payapa ka. Kasi alam mo, hindi nagbe-break ng promise ang Panginoon. You will not be where you are now. You will not be able to attend today if the Lord has not been faithful through the years. May isa po akong mga ngaral na pinakinggan. Sabi niya, hindi daw po siya nagsisimula sa panalangin ng paghingi. Inuuna raw po niya ay pasasalamat. Kasi minsan parang inutusan natin si Lord. No? Gusto ko neto, gusto ko niyan, pengin nun, pengin yan. Sinisimulan daw po niya sa pasasalamat. Thank the Lord for what you have. Kahit gaano kaliit yun. Pasasalamat. It will make a world of difference if you appreciate what you have. Minsan daw po namimiss nating makita, maging masaya sa kung anong meron tayo kasi busy tayo sa pagtingin, sa pagpapala ng iba. Binigyan ka ng Lord, dati nakatira ka lang sa isang kwarto. Sabi mo sa Panginoon, gusto ko Lord ng apartment. Binigyan ka ng apartment. Hirap pala na may apartment. No? Buwan-buwan may binabayaran na. Mas malaki, no? Buti nga nakapag-apartment ka na, no? Tapos binigyan ka ng Lord ng bahay. Naku, ang mahal naman pala magpagawa ng bahay. Ang daming maintenance, no? Mabuti pa dati, no? Nangungupahan ako. Lahat ng problema sa gripo, sa bubong, kahit yung daga na tumatakbo doon sa gilid-gilid, na isusumbong mo sa may-ari ng bahay. Ngayon, ikaw nang may-ari ng bahay, lahat ikaw na nag-iisip. Mga kapatid, dati wala kang boyfriend, wala kang girlfriend. Pero nagka-boyfriend, nagka-girlfriend ka, ano na naman ang lumalabas sa bibig mo? Ang dami mo na paring reklamo. Mga kapatid, you just have to appreciate every season, every blessing you are in. To have peace, to have joy, no? Goodness, kabutihang loob, kabaitan, no? I pray tayong mga Kristiyano ang isa sa makakita ng kabaitan. Sana pa naghahanap ng mabait. Ang una nilang maisip ay tayo. Mabuti ang loob, mabuti ang pagkatao. Kasi bunga po yan ng banal na Espiritu. Katapatan. Mas faithful ka na ngayon. Kung dati,
may Aida o si Lorna o si Fe. Ngayon, nag-iisa na lang, faithful ka na. Matapat sa maliit, matapat sa malalaking bagay. Matapat kahit may nakakakita, kahit walang nakakakita. Kasi bunga yan ng banal na spirito. So you can measure actually kung ikaw ay nagpapasakop sa banal na spirito. No? Huwag nating igawing excuse na dati ganito kasi ko eh. Napakaramot ko, hanggang ay pangangatawanan na natin pagiging maramot. Alam niyo po, iba talaga. Pag inalaw niyo ang Holy Spirit, alam niyo yung sinasabi sa Ezekiel 47, na ang kilos ng banal na spirito, kinumpare po doon. Iba't ibang iba't ibang interpretation, pero may isang interpretation po ako nung Ezekiel 47 na gusto ko. Yun daw, pagtapak sa tubig na may dumaan na tubig na hanggang bukong-bukong. No, kinumpara doon ang presence ng Spirit. Merong hanggang tuhod, merong hanggang bewang, merong hanggang lampas na sa kanya. Wala na siyang magawa kundi magpatianod. Saan masarap lumangoy? Doon sa hanggang tuhod o doon sa lampas sa'yo at malalim? O kaya kahit hanggang dito. Di ba mas masarap lumangoy pagka marami ang tubig? Sa buhay natin, alam niyo, masarap mabuhay ng buhay Kristiyano pag magpapatianod lang tayo sa banal na spirito. When we keep on struggling, insisting our own ways, that's when we get tired of Christianity. Napasubo ata ako sa Christian life. Sabihin natin, ang hirap pala nito. Pero sa totoo lang, ang kalakasan ng isang Kristiyano nasa kanyang pagsuko. Every time you allow God to have His way, that's when there's no struggle. Parang paglangoy sa dagat. Ang nalulunod, yung sobrang likot, yung kawag ng kawag. Pero ang talaga palang secret ng paglangoy, magpatianod ka lang. Isang sinabi na pagka daw napakalalim nung iyong, halimbawa, na yung barko, na lubog, ang pinaka-best way daw ay magawa mong mag-float para makasurvive ka. No? Kaya ilan ang nakilala natin, ang galing-galing lumangoy, mayroong sinagip, dahil ang likot-likot nung sinasagip, pati yung nagsasagip na lunod. Kaya sabi nga nun, di ba, hinawa ka lang sa may bandang liig niya, tapos flow, hayaan mo lang akong dalin ka. Sa atin mga kapatid, mapapagod tayo sa Christian life na meron tayo when we don't surrender. When we don't surrender our ways, when we don't surrender our dreams, when we don't surrender our sins. Pangatlo, the Holy Spirit. We need the Holy Spirit because we need to be saved. Apart from His work of convicting the world of sin and righteousness, not a single one of us here will be saved. Because by nature, we are sinners. We have no idea of what righteousness is until we heard the gospel, we heard the weight of sin, we heard about the penalty of sin, and salamat sa Panginoon, hindi natapos sa gaano ang kabayaran ng kasalanan. Nandoon ang handog ng pagliligtas. And the Holy Spirit help us na nabuhay yung Word of God dati na binabasa mong paulit-ulit, hindi mo maintindihan, ay nagkaroon ng liwanag at ikaw ay naligtas dahil sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon. At nang sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, ang kanyang work is to make us Christ-like, to change us, to transform us. No? Sarap, no? Ang hirap magbago kaya. Pero napakasarap na ang Panginoon, walang imposible sa Kanya. Kahit ang pinakamatigas na puso, pinakamatigas na ulo, pinakamatigas na, yung alam mo yun, mga bagkit ng kasalanan na nahirap tayong makawala, kayang-kaya tayong palayain kung isusuko lang natin sa Kanya. Alam nyo, huwag tayong mag-give up because the Lord is not giving up on us yet. No? Hindi pa nag-give up ang Lord sa atin. Kaya alam nyo, hindi totoong hindi kayang baguhin ang buhay natin. Pati yung mga passions and desires, no? Pati mga secret sins. Alam nyo, isa sa mahirap tanggalin, yung bata ka pa, way of life mo na yon.
bata ka pa lang, nagmumura ka na, or bata pa lang, nagiinom, naninigarilyo, or minsan outward sins, mas madaling ang tanggalin yan eh. Bata pa lang, okay, nag-commit ng mga sexual sins. Ang sexual sins po, hindi yung na-commit mo lang actual, pornography can be one, masturbation can be one, or mga fantasy po ng mind. But God can set us free from all of those. No? Kung hahayaan po natin siyang mag-take over sa buhay natin. Sabi nga po, di ba, sa Tagalog, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. At pinatay na ng mga nakipagkaisa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao. Pati na ang mga masasamang hilig nito. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, ganda po nun, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. No? Hindi sapat na sabihin natin tayo ay Christian. Pakaganda po na tayo'y magpasakop sa Kanya. Huwag na tayong maging palalo. Mayabang. No po? Pag mayabang, ayaw mong may nakikialam sa'yo. Nagdidikta sa'yo kasi iniisip mo, mas tama yung ways mo, mas tama yung ugali natin, mas tama paraan natin. Kaya sabing ganun, huwag daw tayo maging palalo. Huwag na nating galitin ang isa't isa. Ginagalit po ba natin isa't isa? Baka meron kayo ginagalit sa bayo, tinitirya nyo talaga, no? Pag uwi nyo, huwag nyo na siyang tiryahin, no? At huwag na rin tayong mag-inggitan, o di ba? Let us be happy, let us be blessed, seeing the blessing of our brethren or our loved one, ng mga kapatid natin. Sino gusto ditong maligtas? Sino ditong gustong mabago ang buhay? Maging mabait. Lahat po tayo gusto natin yan, no? Pero hindi po sapat, hindi nag-e-endo ng work ng Spirit. Gusto ng Panginoon na tayo ay ma-equip with power, lagyan ng kapangyarihan na hindi lang maligtas, hindi lang mabait para makapasok sa langit, no? Kundi dalhin ang ibang tao sa kanyang paanan. At yun ay magagawa lamang natin kung ang Holy Spirit inanoint at binaptize tayo. Pag sinamahan na niya tayo. No? Ilan po dito mahiyain? Taas nga pong kamay naman mahiyain, nahihiyang magsalita, mag-public speaking. Sabi daw po, pangalawa daw po sa death. Alam niyo po, nakakalungkot yun na pangalawa sa death, ang pangalawang kinakatakutan ng tao, public speaking. No? Pero alam niyo po ba, maraming tinawag si Lord sa Bible, mga walang pinag-aralan. Mangingisda. Meron pa nga bata, 8 years old, 13 years old, pero ano ang difference? Bakit sila ginamit ng Lord? Because they were anointed. Kinasihan sila, binasbasan sila, pinamahalaan sila ng banal na spirito. Hindi ikaw, sabi mo sa katabi mong mahiyain, hindi ikaw ang banal na spirito na sumasa iyo ang magbibigay ng tapang para magawa mo ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Hindi po lahat tatawagin sa pagsasalita dito sa harapan. Kung papanong hindi rin lahat ay tatawagin para tumugtog ng drums, kumanta, mag-invite ng mga first-timers, maging part ng technical team, tumugtog. Pero lahat po tayo, may regalo mula sa Diyos. At yung regalo na bibigay sa iyo ng Diyos, magagamit mo lamang effectively pag ikaw ay inanoint, binaptize ng Holy Spirit. Yun ang kaibahan natin sa mga talented na tao, matatalinong tao. Maaaring ang isang tao, kagaya ng mga, come to think of it, mismong si Jesus Christ, He never started ministry without being anointed first. Ang Panginoong Jesus na to, nag-work siya for 30 years kasi siya ay nagkatawang tao. Bagamat siya ay Diyos, siya ay 100% man. At doon din, pinapakita ng Panginoong Jesus, gusto mo bang effectively magamit ka rin ng Panginoon? Gusto mo ba yung greater works?
No, yung greater works, sabing ganon ng Panginoon sa John 14:12, I am going back to the Father, but you will do greater things and greater works because He will send the Holy Spirit. Alam niyo po, ang buhay ng Panginoong Jesus nung nandito sa lupa, siya po ang example ng buhay na dapat maging buhay nating mga Kristiyano dito sa lupa. Yung ano ang nagawa ni Jesus, magagawa din po nating lahat bilang tao. Dahil ang banal na spirito na nag-anoint kay Jesus, at yun ang naging launching niya sa ministry, hindi siya ginamit ng Panginoong Jesus, ng Panginoong Ama sa langit eh. After His anointing, yun ang kanyang naging launching sa ministry. No? Nakukuha po ba natin? No, parang ganito yan. Pag hindi ka pa, kahit nag-aaral ka pa lang ng engineering, hindi ka pa pwedeng i-hire, no? Na magtayo ng building o kaya maglagay ng mga electrical wiring o kaya maging sa electronics and communications o civil engineering or architecture kung hindi ka pa graduate, no? Yung iyong diploma, yung iyong pagpasa, no, hanggang sa iyong paglisensya, yan na yung launching mo to your career. Sa atin bilang mga Kristiyano, ang launching po natin sa ministry, ang pagsama ng banal na spirito. Ang kasihan ng Panginoon, ang existing talent na meron ka, dati magaling kang kumanta, pero ngayon hindi ka lang magaling kumanta, anointed ka pa. Marami po dito, widower lang eh. Nag-aral ng drums on their own, nag-aral ng piano natin, naggitara on their own, pero I want to think and believe, it's not on your own. It's the anointing of the Holy Spirit working through you as a vessel. Ino-honor ng Panginoon yung nasa puso mo. Ako po walang kahit isa dito kayo mga bata, sabi ko nga, wag nyo nang papasukin ng mga bata diyan sa room. Gusto ko silang naririto sa anointing. Kasi ultimo bata, kahit sino, pwedeng magamit ng Panginoon. Basta siya ay i-anoint. Kasihan ng banal na spirito. Palakpakan natin ang Panginoon because He is no respecter of person. God can use anyone, God can use anybody as long as that heart, that life is yielded to Him. Sabi nga ng magkaiba ang anointing at ang salvation. Magkaiba siyang experience. Sabi nga ng Gawa 8:14-17, nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Ibig sabihin na na-share na ng salvation, na-evangelize na. At nung na-evangelize na yung mga Samaritan, ipinadala doon si Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus, ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay at sa mga Samaritano tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Bakit po kailangan po tayong ma-empower ng Holy Spirit? To be empowered to overcome the works of the evil one. Para maalabanan po natin ang gawa ng kaaway. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. No? Ito po, ang speaking in tongues, ang initial sign na kayo po ay nabaptize ng Holy Spirit. Speaking in different language. That the enemy cannot understand. The Holy Spirit will give that to you. No po? Ano pa? Mag-drive out ng demons in my name. Ano pong sabing ganon? Lahat ng nanampalataya. Hindi lamang po pastor. Hindi lamang po mga CMT, hindi lang ministry head, hindi lang life group leader, lahat ng nananampalataya. Sino nga po ulit yung mga mananampalataya? Nawala po yung iba, ayaw mag-pray sa mga inaalihan ng mga possess. No, ibig sabihin, kahit kayo po, pwede kayong gamitin ng Lord na ipag-pray yung mga possess, basta kayo in-anoint at in-empower ng Holy Spirit.
They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, sinasadya man o hindi, na kayo po'y may lumason sa inyo, o kayo po'y hindi sinasadya na nakainom kayo ng lason, sabi ganon, the Lord will protect you. No? It will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. After the Lord Jesus had spoken to them, He was taken up into heaven, and He sat at the right hand of God. Hindi po ba kayo excited doon? Na hindi lang po sa simbahan pwedeng makapag-pray ng may sakit at ang may sakit ay gagaling. Hindi lang dito pwedeng yung parang may napoposes doon sa Laguna, dadali nyo pa dito sa YC. No? Doon pa lang, nandun kayo, pwede kayong gamitin ng Lord na ipag-pray yung mga napoposes. Sabi ganon, they work with them and confirm His word by the signs that accompanied it. Bakit po mahalaga ang anointing of the Holy Spirit? Kasi po, marami nagpipreach ng salita ng Diyos. Everywhere. Sa radyo, sa TV. Pero what will set you apart? Yun pong preaching na may kasunod ng himala ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa pagkakaalam ko po, sa Bible, pag binasa po, pag sabi po ng ilang mangangaral, pag ang Gospels, yung buhay ni Jesus, tinanggal mo ang lahat ng miracles, tinanggal mo ang 3/4 ng laman ng Gospels. Kasi talagang may demonstration ng healing, ng deliverance, at saka ng salvation ng mga tao. Mayroong pagkilos ang Panginoon. No? Kaya po, kailangan po nating ibalik to eh. Siguro po minsan may pinag-pray na kayo na matay, ayaw nyo nang umulit. Lalo na pag nakatatlo na kayo. No, parang sabi, patawag mo nga si sister ganyan. Pag yan na nag-pray, bilis, nasa presensya agad ng Panginoon. At naapektuhan na ang pananampalataya mo. Ito po ang aking encouragement. Alam niyo po, may mga tao na bago pa lang sila nabuhay, tayong lahat, meron ng kalendaryo ang Diyos ng ating pag-uwi sa Kanya. Pero not until God's time. Kaya po kami po sa JIL, hindi tayo tinrain na pag may sakit ay ibinibigay na natin sa Panginoon. Lahat po yan, literally kahit po yung parang gumaganyan na lang, hindi po kami nagpe-pray ng, Lord, kunin mo na siya, wala po. We still pray for miracle healing. Kaya po tayong naririto. Kahit kayong mga bata, maraming ginagamit ngayon sa abroad, at I pray to see it even in our church. Yung maglehan si Shobi, o kaya si Julian, o maglehan si mga bata nating alaga, from Pierre, si Zia. Magugulat kayo, ang lilikot ng mga bata, pero God can use them. Mga parents, sina-challenge ko kayo. Ilehans nyo yung mga anak nyo. Speak their destiny. Even young men and women will see visions, the Bible says, because He will pour out His Spirit upon all flesh. Saan magsisimula ang pagbubuhos ng banal na Espiritu? Sa mga anak ng Diyos. Sabi nila maraming darating na sakit na mas matindi pa sa COVID, 8 days lang, tsugi. Pero ako naniniwala, sa panahon na ito, na napakaraming lalabas na mga problema ng tao, mas lalong kailangang ma-empower ang lahat ng Kristiyano. May sinasabi, lalo na pag dumating ang giyera, sasara ulit ang church. Pero ako hindi naniniwala that the church was ever closed. Christians are just being sent to their mission. And our mission is beyond the four walls of this church. Time must come that you as an employee, you as an employer, you as a family member must be bold enough to pray for your own needs. Because the church must not be confined in this church. The church is you. You are God's church. And the Lord, in the same way that He has moved in the New Testament, sinesend out niya sila eh. Because of so much persecution, church was closed. They really have to meet in the underground.
Pero alam nyo ba, ang buong China ngayon, grabe ang revival ng underground churches. The biggest revival now is happening in Iran. Ang tindi ng persecution doon. What I'm saying is this, darating yun. Hindi natin alam kung anong pagkakataon ang pwedeng magdala nun ang church. Muling hindi na pwedeng mag-preach publicly o mag-gather tayo ng sama-sama. Believe that you can record your prayer and send it sa loved one ng isang kapatid na may sakit at sa pangyarihan ng banal na spirito na nagsabing walang distance, walang time ang makalilimit sa kanya, magpadala kayo ng mga faith-filled prayers to the sick people you know. There may be times the Lord will allow you to go through sickness, just like Job. But may we never be stopped believing in the power of faith-filled, spirit-directed prayer. Much needed, mga kapatid. Ito ang panahon na kailangan ang mga anak ng Diyos riyakapin ang tawag ng Panginoon sa atin. You are more than a worship leader. You are more than a technical minister. You are more than a gatekeeper in this church. You are more than an SOS in this church. You are more than just a bench warmer in this church. You are a child of God. Lahat ng nananampalataya, kayang gamitin ng Panginoon. Ang tanong, gusto mo ba? Iaalaw mo ba siya na gamitin ka? Iaalaw mo ba siya una, iligtas ka? Pangalawa, iaalaw mo bang baguhin ka niya para walang maging hadlang, para malaya siyang makakilos sa magitan ng buhay mo? Pangalawa, handa ka ba na ma-empower ka niya? Gamitin niya ang buhay mo? No? It will involve sacrifice. It will involve you. Kung gusto magamit ka ng Panginoon, it can't be life as usual. Na parang tatlong minutong panalangin, Amen, Lord. O babasa ka ng verse na ipinorward lang sa'yo, devotion mo na yon. Come on, Christians. And we are asking the Lord, bakit di natin nakikita mga himala? Bakit ang dali nating mahulog sa kasalanan? Ang dali nating maluglag ang mga fruit of the Spirit? Because we are not Spirit-led. We are not Spirit-directed. We are not Spirit-surrendered. We are not Spirit-anointed. So church, we really have to wake up. We really have to wake up. Sabi ng Isaiah 61 verses 1 to 4, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh, gusto ko i-deklara nyo to sa sarili ninyo araw-araw. It's not during this day and only. It's an invitation that is available for you every single Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya sa mga binibilanggo ng kasalanan. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa, upang pasayahin ang mga tumatangi sa Zion. Kaligayahan sa halip na bigyan ng kapighatian, awit ng kagalakan, sa halip na kalungkutan. Matutulad sila sa mga pinunong itinanim ni Yahweh, na ginagawa kung ano ang makatwiran. At maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. Muli nilang itatayo ang mga sirang lungsod na napakatagal ng wasak at tupok. Ang lahat ng ito, mga minamahal, ay magagawa mo pag ang banal na Espiritu ay suma sa iyo. Amen? Anyone, regardless of your status and how you look at yourself, sa kakayanan mo, mas nakikita mong wala kang kakayanan, mas lalong kailangan ng Diyos ang katulad mo. Church, let us go back to the Holy Spirit's move. Kailangan individually and corporately,
Seryosohin po natin ang Christian life natin. It's not a game. Because the life of people in many places, kahit sa bansa natin, is at stake. At ang mga Kristiyano ay walang ginagawa. Gusto lamang na siguradong ligtas, siguradong there's something more to our Christian life than our salvation and our own blessing and happiness. It's about souls getting saved, using each and every single one of us here in the power of the Holy Spirit. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with Him. Yan po yung sinasabi ng Panginoon, empower, no? To destroy the works of the evil one and to be witnesses for Christ. Sabi ng Acts 1:7-8, He said to them, "It is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority." Nung umalis ang Panginoong Hesus, pumunta sa kalangitan, nakatulala yung mga disipulo, hinihintay ang Panginoon, babalik na ba? Sabi ng Panginoon ng angel sa kanila, hindi nyo problema kung kailan siya babalik, huwag nyong bantayan ang kanyang pagdating, siguradong pero hindi natin kailangan, minsan doon na anong mga tao, kailan madarating ang Lord? Pre-trib, mid-trib, post-trib, millennial reign, yun ang iniisip natin. Pero actually, sinasabi sa atin yon para paghandaan natin yung ating assignment habang hinihintay natin ang pagdating niya. Ano yon? Yung Great Commission, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, Great Commission. Witnesses. Sabi doon, then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age." Bakit po binabago ng Diyos ang buhay natin? Bakit niya tayo iniligtas? Ang pangako ng pagsama ng Diyos, ang pangako ng kapangyarihan, hindi po para sa lahat. Sabi mo sa katabi mo, hindi para sa lahat. Ito ay para doon lamang sa sumusunod sa Great Commission ng ating Panginoon. Mga kapatid, subukan mong maghayag ng salita ng Diyos. Subukan mong mag-disciple, mag-life group ka na. Mag-alaga ka ng tao na tutulungan mong lumago sa pananampalataya. Magpastol po tayo ng mga flock. No? Mag-isa, dalawa, tatlo. At alam nyo, pagka nangangalaga ka ng tao, may kamag-anak yan na, may invite ka na sa birthday. May invite ka sa kasal. May invite ka sa mga gathering ng pamilya at doon makakapag-minister ka. Hindi kailangan ng laging may pulpit para makapag-minister. Kailangan lamang bukas ang mata natin sa mga taong kailangan ang Panginoong Hesukristo. Classmate, kapitbahay, may isa tayo dito na in-invite, no? Hindi ko na siya ituturo. Yung mami niya umattend ng church. Alam niyo yung sabi ng mother niya sa akin? Umattend ako sa church. Kahit hindi ako, ang tagal na akong iniimbitahan, ayokong umattend. Pero nakita ko yung anak ko nagbago, kaya ako nandito. Kaya ako umattend. Mga kapatid, every person needs the Lord. Kailangan nila ang Panginoon.
Kaya sabi nga nung kailangan po tayo ay maging witness, kaya po tayo ay inanoint ng Lord. Sabi nga ng Panginoon, anong dapat gawin para ma-receive ang anointing ng Lord? Sabi po sa Acts 1:4-5, on one occasion, while he was eating with them, he gave this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Mag-intay sa banal na Espiritu sa gawain ng Panginoong kagaya nito. Ano man pong kasalanan, consecrate yourself, sabi po ng Joshua chapter 3 verse 5, consecrate yourselves. Sanctify yourself, for tomorrow I will do miracles among you. Kailangan po yung paglilinis ng Panginoon. Hindi po pwedeng punong-puno tayo ng kamunduhan tapos sasabihin natin sa Panginoon, punuin mo rin ako. Wala na hong paglalagyan. At hindi po nanaisin ng Lord na share sila, roommate sila ng kasalanan sa buhay po natin. You have to make a choice. No? Sabi po dito, habang nasa Corinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Epeso. Natagpuan niyo roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya. Alagad na po ito, tagasunod na. Tinanong niya sila, tinanggap na ba ninyong Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Tugon nila, kung gayon, sa ano kayo nabautismohan? Tanong niya, sa bautismo ni Juan. Ito po yung water baptism, no? Tugon naman nila, kaya't sinabi ni Pablo, binautismohan ni Juan ang mga tumatalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya ang pagsisisi sa mga Israelita upang sila'y sumampalataya kay Jesus, ang dumarating na kasunod niya. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Humigit kumulang sa 12 lalaki ang nagpabautismo. So, sa laying on of hands. Mamaya po, magpo-flow tayo sa worship. Magwo-worship po tayo, no po? Para po ihanda ang ating puso. Atin pong isusurrender sa Lord ang lahat ng mga masasama nating ugali, mga masama nating gawi, kasalanan na ating tinatago o hayagman, isusuko po natin sa Kanya. Para po ang Panginoon ay malayang makapasok sa ating buhay. Mamaya po, papipilahin po kayo dito, papatungan po kayo ng kamay, it doesn't matter who lays hand on you. No po? Basta manampalataya po kayo, Panginoon, no? Yung desire na, Lord, gusto ko pong ako ay puspusin mo ng iyong banal na Espiritu. Alisin po natin yung, alam niyo po, bakit kailangan ang Holy Spirit? Ito po ay pagsasabi sa Panginoon na, Panginoon, kung ako lang hindi ko kaya, pero kung kasama kita, wala akong hindi magagawa. Wala akong hindi mapagtatagumpayan. At ilang mga, bago po tayo, palakpakan po natin, Panginoon, bago po ako mag-end, ilan pong mga bagay na binigay ng Lord habang ako'y nagde-devotion. Ito po, the only way to overcome the challenge of the coming season is to be Spirit-led, Spirit-directed, Spirit-led, Spirit-empowered, and Spirit-anointed. In order to be, to not to be as casualty in the last days, we have to be anointed by the Spirit of God. Ano po yung casualty? Yung pong mga sa gyera po namatay, hindi naka-survive. Para po hindi tayo maging casualty, sabi nga po, matindi ang challenges na mga darating na buwan. Especially this year. No? Ang dami po, worldwide, food shortage, war, ano pa, unemployment, pagtaas ng bilihin, maaring tayo may mga personal na problema, but the only way to overcome is to be Spirit-led and anointed by the Lord. Distinction of those who truly serve the Lord and those who do not, no middle grounders. Time will come
Wala na pong gitna. Makikita at makikita natin sino ang totoong naglilingkod sa Diyos at sino ang hindi. The Lord will expose them. The Son of Righteousness will rise. Malakay 3:4. No po? With healing on its wings. Our relationship with God must come first. Ang magbibigay sa iyo ng karunungan, kalakasan, pabor, proteksyon at pagpapala ay ang pagsama ng banal na spirito sa ating buhay. No, baka kung minsan po, we sacrifice our relationship with God in the name of our valid needs. Pero alam niyo po, for us to remain anointed and led by the Spirit, your relationship with God must come first. Kaya pala ang Panginoon ang sabi, mahalin mo siya ng higit sa lahat. Kasi dalagang may darating sa buhay natin, hindi naman mali. Pero inaagaw lang ang posisyon ng Lord sa buhay natin. Yung oras natin sa Panginoon. Kahapon po itong isang magandang natutunan ko kay Pastor Doming. Yung 2 Chronicles 16:9, the eyes of the Lord are running around the world. To and fro, yung pa around the world, looking for someone whose heart is faithful and loyal, and that I may strengthen him. Ang ganda po ng pagkasabi niya, God supports. Ine-reward po natin, God supports and strengthens you because your heart is completely His. Ang kalakasan po at suporta ng Diyos, ang backing up ng Holy Spirit, mararanasan natin pag ang puso natin buong buo na para lang sa Kanya. Amen? Ang puso niyo po ba'y para lang sa Kanya? Sabi po ng Daniel 12:3, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Tayo po ay tumayo. Praise God. Hallelujah. Sa United Kingdom po pala may isang isla na ang tawag ay Bermuda. Malapit siya sa Bermuda Triangle. Yung mga bahay daw po doon, puro puti yung kanilang bubong. Tapos parang para siyang may parang daanan ng tubig. May alulod, lahat may guhit, lahat ng ng kanyang bubungan. Kasi po, bagamat siya ay surrounded by waters, pero hindi po naiinom yung tubig kasi nga maalat. Merong mga cave na meron ding mga konting lake pero sobrang dumi din. Kaya kailangan po nila na lagi silang may panahod, no? Lagi silang magsasahod. Bakit puti? Kasi daw po parang may chemical reaction na pag tumama po yung water na galing sa ulan, tinamaan ng araw, mas parang napupurify siya bago bumagsak doon sa lalagyan nila ng tubig. No? May mga, ang galing po, parang walang nasasayang talaga na tubig sa kanila. Although may mga areas pa rin daw po na may mga iba ang kulay, pero majority kita parang in aerial shot, kitang-kita siya, puti lahat talagang bubong. Kaya lahat meron din silang parang tank na doon lahat pupunta yung water. Doon po sa story ni Pastor Joey, merong isang tao na ganun din, no? Nangihinayang siya sa tubig. No, mahirap ang tubig, syempre mahal din ang tubig. So nakita niya na umuulan na, nakita pa niya kumikidlat na, kumukulog na, uulan na, gabi na. Nung ginawa niya, nilabas niya lahat ng kanyang panalo ng tubig, yung mga parang blue na ganyang kataas, na nakikita natin parang barrels. Nilagay niya lahat sa labas, sabi niya sigurado to. Nung papatak na yung ambon, pumasok na siya kagad sa bahay kasi nakapila na naman lahat ng mga barrels niya. Lakas ng ulan, so habang siya natutulog, kampante siya, may panlaba, may pandilig, may panlinis ng bahay, may panligo, siguro ganun. Pero laking gulat nung taong nagsahod. Pagising niya ng umaga, ni isang patak ng tubig sa napakalakas na ulan, wala siyang nakuha kahit isa. Kahit gapatak, wala. Bakit? Nakalimutan niyang tanggalin ang takip ng mga barrels na ipinansahod niya. Sa buhay natin, regardless of how God will pour out His Spirit, sabi nga ng John 3,
He pours out His Spirit without limit. As much as you want. Gaano man katuyo, no? Yung buhay natin, yung lalim ng uhaw natin, it depends upon your readiness to receive from Him. Ang Diyos kasi hindi po siya unfair. No? Hindi po ako naniniwala na iilan lang yung gusto ng Lord na maranasan ang lahat ng binayaran ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang salvation, kasi alam niya ang dami po nating laban sa buhay. Our battle is spiritual in nature, and we need the Holy Spirit to conquer every battle of life. Hindi lang minsan nga sarili nating battle, hindi na natin ma-overcome. Paano ka pa mag-minister sa iba? Kaya may nabe-burn out, mga kapatid. Kaya merong sobrang pagod. Ayaw na, wala nang ipatak. Bakit? Hindi na na-acknowledge ang Holy Spirit. Lumaban sa araw-araw na buhay on their own. Hinarap ang maraming bagay na nag-iisa. Samantalang ang ulan ng presensya ng Diyos, ino-offer niya sa atin. Ayaw kitang matuyo. This world has a way of draining us. This world has a way of hurting us to the core. Alam niyo yung sakit na lubos-lubos, ang hirap bumangon. May mga pangangailangan na talagang masasabi mo, kahit yata itaya ko lahat, hindi ko kaya hanggang dito lang. Pero salamat, the Holy Spirit has every solution to every need. Name or unnamed na sickness, na pangalanan, na diskubring sakit, hindi na diskubring sakit, napakalalim na sugat, kayang-kayang abutin ng Espiritu ng Diyos. Kaya pala ang sabi ni David, Lord, create in me a clean heart. Renew a right spirit within me. Cast me not away from your spirit. For the Lord desires purity in the inward parts of our being. Yung pinakamalalim na lugar ng ating pagkatao, aabutin ng Diyos. Allow the Lord to cleanse you from there. Yung root of sin na hindi natin maisuko, kaya para tayong ibon na binili na ng Panginoon, pero dahil may tali sa paa, kala natin layo na ng lipad natin, pero maya-maya hihilahin na naman tayo pababa, paulit-ulit. Yun yung issue ng buhay natin. But today, wag tayong papayag na mabuhay tayo ng defeated life. Sabi ni Brother Eddie kanina sa preaching niya, maraming Kristiyano ligtas Maraming Kristiyano papasok sa langit, pero ang sakit, defeated. Hindi po yun ang pinangako ng Diyos sa atin. Buhay ng puro pagtitiis, pagpapagulpe sa enemy. He has defeated the devil. 1 John 4:4, He who is in you is much, much greater than he who is in the world. 1 John 3:8, the Son of God was manifested to destroy every work of the devil. Every single one of them. Because the Lord doesn't want you to just experience and testify. Yung ma-experience mo lang, gusto ng Lord, maranasan mo ng buo, para pag nag-minister ka sa iba, naiintindihan mo, totoo lahat yun. Bakit? Kasi sa'yo mismo, pinaranas ng Panginoon. At sa lahat ng mga Kristiyano na nandito, na naranasan ng Panginoon, magpagamit tayo sa Kanya. The Lord has changed our lives. The Lord has healed our families. Wala naman tayong pangarap, wala tayong purpose until Jesus came. Why withhold the same blessing we have received
to the people around us. Napakarami pa pong taong aabutin. And the Lord wants you to enlist to His army, but not without His power. The Lord will not allow you to work in your own strength, because that is just superficial. Hayaan niyong sa hapong ito, ibuhos ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Let's just worship Him. Hallelujah. Can you raise our hand as we sing? Let us be ready. At sa himig na The Lord is here, church. kami katagpo. The Lord is here. Sa himig na hain. He wants to save you. himig na hain. He wants to save you. He wants to heal you. He wants to empower you. Kami katagpo. Can you raise our hands in surrender as we sing? At sa himig na hain. Hallelujah. Aming dalangin. Kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwan mapuspos ng lumusan. At sa aming kalagitnaan ay bumangon ang kalangitan. Dakila ang iyong. Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon sa awiting ito. Hallelujah. Let's sing the song. Narito kami, nagpapakumbaba, Allow Him sumasamba sa to search your heart. isang Diyos. Hinahanap namin Surrender everything to kaligtasan ng Jesus. iyong mukha. Every sin, sumasamo every carnality. sa iyong pagkilos. Minsan pa po sabihin natin sa Panginoon, narito kami, nagpapakumbaba, Open your Panginoon, heart to the Lord. nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hanap namin ang iyong mukha, Panginoon. Hanap namin
man pong kasalanan, karumihan nakita mo sa aming buhay, patuloy mong pakalinisin ang aming mga puso. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga panahon na kami ay nanangan sa sarili naming kalakasan, sa sarili namin, Panginoong, karunungan. Panginoon, sa hapon pong ito, linisin niyo po ang aming puso. Likhaan mo po kami ng pusong malinis at dalisay. Gawin mo pong banal ang aming mga buhay. Panginoon, ang banal mong dugo, linisin mo kami ng banal mong dugo at kami iyong palayain. Kami iyong baguhin. Lord, prepare our hearts to be your altars today. Panginoon, maraming pong salamat at habang kami sasamba, Panginoon, ihanda mo pong aming puso na matanggap ang kapangyarihan ng banal na Espiritu.
Salamat, O Diyos, patuloy ka naming pupurihin at dakilain. Tulungan niyo po kami na ang amin pong natanggap na regalo mula sa inyo ay aming ingatan. Lord, gamitin mo ang bawat isa para sa iyong kaluwalhatian. We honor you, Lord. We bless you. We give you back all the glory and praise and adoration. In Jesus' name, amen. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.